kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. And good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back po dito sa aking YouTube channel or dito sa ating YouTube channel. Pasensya na kayo naka-face mask kasi may sipon ako ngayon. Ayoko namang baka hawa tayo sa Nandito kami ngayon sa bahay po nila Mylene dahil ngayon po ay ang petsa natin ngayon ay April 4 na. April 8. April 8 na po. At ilang araw na lamang po ay babalik na ulit dito si Mylene para sa kanyang bakasyon. Last year hindi sila umuwi. Every other year siya umuwi. So ngayon lang ulit siya uuwi at ihahatid natin siya ngayong April 25. At sa pag-uwi niya po dito, syempre, ay mag-stay lang po siya ng ilang araw. Ilang linggo. Wala pang isang buwan. Dahil busy nga po kami. Busy po kami sa gagawin nating dibu po ni Mylene, no? At may sabihin ko sa inyo iba pang detalye. So ngayon, halika na, pasok na tayo dito sa bahay po nila. Good morning! Pasok ako ha! Ayan, good morning sa inyo. Oh, kompleto ang anak. Kompleto ang maliliit na mga anak. Okay. Si Tatay Jerry, kamusta? Ha? Oh, gamay na Mylene. Good morning sa inyo. Ang bugnaw, ang lamig. Anyway, so, kamusta naman? Okay naman, sir. Okay lang kayo? Okay. Si Mangelo, asa? Eskwela, sir. Si Angelo? Eskwela. Eskwela gyapon. Sige. Kamusta ang pag-aaral nilang duha? Okay naman. Okay naman? Si Mangelo ay si Angelo. Tama. Angelo. Si Angelo ay ang laki na. Si Angelo tama. Mangelo tong gamay. Angelo ang... Dako. Sorry. Si Mangelo ang dako. Mangelo. Okay. Si Mangelo ay nakita namin nung nakaraan linggo, napunta ng Mapola. Nagmumotor na siya. Bakit mo pinapayagang magmotor? Ha? Kuan na. Mutlang siguro, sir. Ha? Nabaw siya. Sige, ma-aksidente ba? Nagmumotor na. Binata na kasi, laki na. Ang laki na ni Mangelo. Magpabaya magmotor ha. Tay Jerry ha. Baka mamaya ma-aksidente o what? Katong kuan sir karang motor na mo tagi ana. Ulam-ulam lang si Mangelo. Hiniram lang. Kailan ang closing nila? Ako crossing lang guys. April 14. Wala na, graduation na yan sila. Mylene ay uuwi Uuwi karong 25. Ha? Uuwi si Mylene ng 25. Magbabakasyon siya dito. Pero hindi siya abot ng isang buwan. Hanggang May, I think mga May 14. Babalik na rin siya. Kasabay nila sila Erna kasi si Mylene kasi, bukod sa busy kami sa dibo niya. Okay, kasi 'di ba si Mylene magdidibo? Okay, sobrang busy din kulang kami sa oras. Kasi po dapat may gaganapin pa kami ditong dibo din ni Mylene parang kasi hindi na namin kaya po mga kababayan. So, wala nang magaganap na party dito. Pero syempre, yung bago umalis si Mylene, mayroon pa rin naman yung salo-salo, konti lang gano'n. Pero yung party na hindi na namin kayang gawin kasi medyo mahirap din kasi mag-i-eleksyon. No? So, mag-i-eleksyon dito. Teka lang. Patapay. Yan. Yung dapat magpa-party nga kami dito. Sorry mga kababayan, kinancel ko muna yon. Medyo gahol kami sa oras talaga. Pero pa rin kami dito. Yung natural na lang kay Mylene. Pero yung talagang na noon sa Maynila, yung party ng dibo niya. Tapos medyo lang, siyempre medyo risky po, no? Kasi mag-i-eleksyon ngayon, no? Nag-iingat din po kami sa pagbabiyahe namin. Kasi Tapos, pag ni Mylene dito, para lang makasama yung pamilya niya, yun lang po. Pero yung debut ni Mylene ay gaganapin na po yun sa San Pedro. Mamipakita na, papanoorin namin sa kanila
yung free debut photoshoot na ginawa ni Maylin para makita nyo. Ngayon, ang plano ko ganito. Pwedeng kayong duha, problema lang sa itong mga bata. Luluwas kayo pa Maynila, kayong duha. Dadalhin ko kayo sa Maynila. Sa debut ni Maylin on June 22. Sa June 22 pa. Kayong tatay at nanay. Ang mga bata, saan ihahabilin? Wala po lang ako, mama. Mama, okay lang doon muna iwan. O, sige. Para at least makita naman ng tatay ni Maylin at saka Kani, ni... sir. Ti- Di pa uban. Di, wag na lang. Iwan mo na lang din, ha? Ah. Para makapokus ka, ha? Sir. Okay lang naman mga nandiyan naman yung magbabantayan lola, no? Iiwanan ito para at least maging ano naman yung nanay niya, makapokus. Wala namang problema kung maiwan. Lola naman. Nasama nun to kay lola. Ha? Kuyog na sa lola? Kuyog? O sige. Tapos, para ma-experience naman ng nanay at tatay nila, no? Okay? I-makeover ko kayo, ha? Pagagandahin. Ha? Problema, sir nga. Oh, anong problema? Di man ko makabawag Tagalog, sir. Ay, walang problema kung hindi ka magtagalog, wag ka na lang umimik. Daga mga Bisaya dito, Okay lang mag-Bisaya. Oo, kuyog, mangko, naman ko rin. Nandiyan, may interpreter. Si Edito, kauban man na si Edito. Kahit magnilumad. Bisaya man din ng mga, marami ding mga Bisaya doon. I-makeover ka namin, pagagandahin ka. Ha? Si tatay, pagagandahin lalaki natin. Magugupit tayo, ha? Ayoko ng ganyang gupit. Okay lang? Ha? Okay? Sir. Ang dalhin mo ang iyong costume, ha? Itong damit ninyo. Milumad kasi yun po yung sa debut po ni Maylin, ang attire ay ethnic. So lahat po ng dadalo doon ay naka-ethnic. Ethnic inspired. Kahit anong klase naman, basta may ethnic inspired siya. Pero syempre, nakita nyo to? Ayan, Ayan. Ito yung national costume po nila Maylin. Sinuot niya yan dati. Yan. So, may ganyan ka nanay, di ba? Na may ganyan. Pero kung wala naman, pwede naman ko kayong bilhan ulit sa Paradise in Back. Doon tayo bibili ng mas yung pang-formal. Kasi yun yung susuotin ninyo, ha? Okay. Kasi yun ay dibo. So, ethnic inspired po yung tema nung dibo ni Maylin. Kakaiba po ito sa lahat ng mga nagdidibo, no? Kakaiba ito. Kasi nga, katutubo si Maylin. So, may touch ng millennials na modern at may touch din siya ng katutubo. So, yung dito. Hindi pa rin namin tinanggal yung pagiging katutubo ni Maylin kasi ang sabi sa amin dati nung sa IP, sa IPMR o sa head ng katutubo, wag pa rin kalilimutan o wag tatanggalin sa mga bata ang pagiging isang katutubo. So kaya sa mga ganitong pagkakataon, na mga special events nila, inaano pa rin namin. Actually, yung mga damit ni Maylin nandun pa rin yan. So, papagamit natin, susuot. Kaya sa debut niya, ganun po yung mangyayari. No? I'm so excited na si nanay niya at saka si Tatay Jerry makarating ng Maynila. No? Ala, doon sa Maynila. Ha? Ay ko sir maka-adto ko sa Manila kayo. Apad ko naka-adto dito Ha? sa Manila. Excited kayo doon, ha? Oh. Nakoy, mamaritis na niyan. Ha? Pupunta ako doon sa Maynila. Ha? Ha? Sir. Tapos sakay tayo sa eroplano. Yung dumadaan dito na eroplano, madadaanan nyo ulit yung sitio nyo, ha? Pero kayong tatalon, ha? Malipong to, Malipong mo? Tinawag po namin. Painamin ko to nung muna namin nakakatulog. Yung tulog agad. Sa biyahe, naalala ko si Maylin nung unang dalhin namin, talagang nalula sila. Pero ngayon, hindi na yan, no? Okay, pag uwi ni Maylin dito, kailangan palaging permanenteng malinis ang balay, ha? Ayaw ni Maylin ng madumi ang balay na, ha? Ayaw niya ng may amoy, ayaw niya ng di isa lang naman po yun. Kumbaga yung proper hygiene, no? Ha? Minsan nalilimutan natin yan, pero si Maylin kasi gusto niya i-adapt na sa inyo yung kalinisan, ha? Pagluluto kayo noon, mag-aalmusal kayo, ha? Kasi matured na si Maylin, at ngayon taong 80 na siya.
So, hindi na siya yung baby-baby-bihin niya, tatay, no? Matured na yon eh. No? Kumbaga, pwede na siyang mag-stand na susunod naman yung mga tatay at nanay sa kanya. Kung ano yung sabihin niya, pwede niya sundin yung mabuti lang para rin sa pamilya. Ha? Naintindihan naman nila yung Tagalog ko kasi yun naman yung nakakapanood. Naintindihan niyo ako, no? Sabot mo? Yes. Kasabot, no? Kasabot ko sir nga, kumakalito. Mm. Pag ako makalito. Paintindi sila, pwede sila Oh, hindi nila masaya. Naintindihan nila yung sinasabi ko. Okay? So, gusto ni Maylin, pag umuwi siya dito, maayos pa rin ng bahay, malinis kayo palagi, no? Oh. Ayaw niya na nung madumi, ha? Okay. Tapos, walang, pag nandito siya, although 18 na nga siya, bawal magpapunta ng lalaki at manliligaw, ha? Sir. Okay, kasi hindi na namin mababantay yung pag nandito na. Siyempre, mamimiss pa rin ng bata yung kaya pinapaalanan ko. Bawal siya magpunta kung saan, ha? Although 18 na yon ngayong taon, pero ayoko ng kasi nalilimutan din ng bata, kaya papaalalahanan ng magulang. At least ngayon pa lang, sinabi ko na sa inyo, again, katulad nung pag-uwi niya rito dati. Pero ngayon, matured na yon, ha? Si Kuan sir, kanang dapoy pangatana nako nimo. Katong si Kuan, Ninita, maka-uwi dire. Oh, si Ninita makakauwi. Makabalik dito. Okay. Tapos, Kuan man. Oh, si Ninita uuwi dito. Si Ninita nag-decide na hindi na siya babalik. Ambot lang kung magbago ang kanyang isip. Pero inexplain naman namin sa kanya, inexplain namin kay Nanay Lorna, kung ano man ang gusto ni Ninita, ibibigay lang namin, okay lang. Kasi si Ninita ay behind, no? Iba siya. Kumbaga, si Maylin. So, iba. Si Ninita, iba din. So, iniintindi na lang namin. Okay? Pero pag mabala ka, kahit wala si Ninita doon, wala namang problema. Nandun naman si Russell. Naman Kuan Russell dito. Nandun si Russell. At saka, sa tagal na ba naman sa amin ni Maylin, 3 years na. Pinabayaan ba namin siya, di ba? Hindi. Ang gani sir nga kasamat na ko bayin kay para kuan si kanin maka-graduate na. Ang gani nga para makatabang-tabang kuan kanang mga kaming mga kuan. Okay, kuan. Bisaya. Ang gani sir nga kasamat ko kuan kanang dali ra makaadto dito sa Manila. Pero di jud kuan kanang tulo ka semana dire. Tulo ka semana lang. Kasi sir. Maayo sir mo tulo pa kasi na mana dire para maka-adto dito sa kuan Manila, makadiretso balik dito. Ayan, ibabalik naman 'yon. Kasi si Maylin din po kaya hindi magtatagal dito. Ita-transfer kasi siya ng school. So, from doon sa school na dati na ate, lilipad na siya dito sa Laguna. Kasi marurunong na sila eh. Marunong na silang mag-commute, So, mas maigi yung mas malapit na sa amin para, kasi ang nangyayari po ganito, ilang taon din yung tinaganin na ate, almost, magti 3 years din. Papasok sila kasi magkaiba ng schedule eh. Papasok si Maylin, si Ninita, si Russell, si Sinea. Si Sinea na grade 11 na ngayon, iba na yung school niya, nasa San Pedro na. Ito na lang tatlo ang magkakasabay. Ngayon si Ninita, dahil hindi na siya babalik, itong dalawa, siya na lang yung yahatid. Kaya lang, minsan, ang klase po nitong dalawa ay panghapon. So, ang klase naman ni ate sa pang-umaga, alas 6. So, kailangan itong dalawa, kasabay na rin niya pagpasok. So, alas 3 pa lang ng madaling araw, ay gigising na, papasok kakain, maaga, na isasabay. Tapos, tutulog na lang yung dalawa doon sa school. Ang pasok pa nila, alas 11. So, yun yung kanilang tinaga ng isang taon. So, ngayon, dahil si Maylin ay matured na, okay na, may school na dun sa amin na pwede nilang transferan, malapit lang, isang sakay lang, pwede nga lakarin. Doon na lang silang dalawa papasok. Sila ni Russell, magkaklase pa rin po. Ay ayusin yung transfer, kaya ganun. So, para hindi na maanahirapan itong dalawang, kasi binalik na ulit ang klase ng regular ngayong June, first day of June yata, pasok ka na. So, kaya mabilisan lang. At the same time po, kasal din nung aking pamangkin.
So kami ay uuwi ng Mindoro, kaya gahol na gahol po ako sa oras. So hanggang June po ako ay sobrang busy. Ngayong ngayon next week pupunta naman ako ng Abra. Bilisan, after Holy Week, balik ulit dito. Kasi graduation ni na Irene. Balik dito, hatid ko itong mga bata. Tapos ihatid ko pa ulit isa-isa yan. Ngayon, meron pa tayong Jeffrey. So si Jeffrey, ihatid ko ulit sa Maynila. Sa Laguna, dahil scholar. Si Dali po, ihatid din ng Abra. So kaya, hindi ko po alam kung saan dadali ng aking katawan. Sobrang busy ko. Although nakasakay ako sa eroplano, pero nakapagod po yun, yung travel. So wala tayong magagawa kasi itong ating sinumpahan tungkulin sa inyong lahat. At tayo bilang isa, kaya nga po siya pugong biyahero Biyahe ng biyahe. So kaya ganun ang gagawin ko. Kaya pagpasensyahan nyo na yung aking oras ay limitado at napakahirap po para sa akin. Pero kakayanin ko dahil para sa ating tungkulin po sa mga bata as mga scholar. So priority ko kasi ngayon, mapapansin nyo, wala kaming gaanong pabahay. Mas priority ko ang pag-aaral ng mga bata. Dahil yung long-term investment yun Walang walang talo. Basta ang bata mag-aral, pag nahuman, diretso ang tulong sa magulang, sa mga ginikanan, sa mga egso, ng mga kapatid, lahat patutulungan, no? Hindi ko naman sinasabing hindi man masama magpabahay kung talagang kailangan. Pero yun nga, mas priority ko ngayon ng PB team ang pagpapaeskwela po sa mga bata. Okay? So dahil excited din, alam ko, I know, excited kayong dalawa, no? Sa gagawin natin, excited kayo sa Dibon ni Mylene. Ito ay talagang legal age na. Okay lang. Siguro, Tay, kung hindi kita napigilan na si Mylene ay, nung napunta ako dito ay mag-aasawa na. Wala na, Hindi na, Hindi na pwede. May apo na sana kayo. No? Dun sa ginawa ko, kita nyo naman nangyari, di ba? Napabuti yung anak niya, hindi naman kayo nagsisi, di ba? Hindi. Wala mo gabasol. Wala siya. Nga si Mylene doon naka-eskwela. Wala kami nyo. Ko, nag-insan ba? Ko, ba? Insan Ate kong tabiktima sa unang panahon ba? Itong unang panahon. Daw mabiktima sa panahon. Oo, muntik na, no? Naku. Kingisis namin sa wad. Sakto mga utok na ito na abot ng tag-anang kuwan. Wala daw sila sa matinang isip. That time kasi ay ang kanilang mga isip ay bahala na, 'di ba? Ang bilis lang ng panahon. That was 3 years ago, 'di ba? Okay, ito para makita nyo, ipapanood ko ito. Nakita nyo na ba yung Dibon ni Mylene? Yung hindi pa? Wa pa, sir. Wa pa, ito yung gagawin kay Mylene, ha? Alika dito tayo para mas may sandalan tayo dito sa terrace. Para habang kayo ay nanonood, para mas mapanood ninyo, ayan, ipapanood natin ito. Upo kayo din ni Tatay Jerry. Mainit ang panahon at kailangan mong magtipid ng kuryente. Huwag kang mag-alala dahil meron tayong solar stand pan. Pwede mo na itong gamitin gamit ang solar panel at pwede rin ito sa electric. Napakadali lamang nitong gamitin. Isaksak lamang ang cable ng solar panel sa stand pan. Ibilad ang solar panel direct sa araw. At ayan, pwede mo na siyang gamitin. Napakaganda nitong solar stand pan na ito at napakatibay. Meron na rin siyang ilaw at pwede ka ritong mag-charge ng cellphone. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na at mag-message lamang po kayo sa aming messenger account at PB Team Solar. Sa bawat order po ninyo ay malaking tulong po sa ginagawang pagtulong ng PB Team. Maraming salamat po!
kuan ko baka na. Nahilak si ate. Oh, sir. Si ate Emma. Ako din eh. Oh, di ba? Kung wala ka sir ka kuan kimay na ambot siguro sir. Kung basig na kami katong una. Kung wala ka sir na kuan kimay ang sir. Kasama na po sir. Nakuan ni si kuan mayin. Kahira ko sir. Para makakuha si mayin, makalampos si mayin sir. Ang galing makahira ko sir. Kung wala ka sir, basit kuhan sir ka na. Basit ambot siguro si mayin patong una. May apo na siya. Sabi po nung nanay ni Maylin, kung hindi natin na nakilala si Maylin, ambot lang. Hindi niya alam, baka nag-asawa na nga, nagkaanak na, may apo na. Ano? Di ba? Ako ay talagang proud na proud ako sa batang 'yan. Ang layo na nung malayo na rating pero malayo pa. Kumbaga. So, lang, basta si Maylin ay habang nasa amin, makakatapos ang bata. No? Walang alinlangan, walang pag-alinlangan po doon. Walang nawalan man siya na sponsor dati. Hindi naman ibig sabihin hindi natin siya tutulungan, kaya tuloy-tuloy lang. No, at maraming salamat din po ulit sa mga tumutulong rin po kay Maylin. Yan. Salamat po sa inyo. Yan, may nag-i-sponsor pa rin kay Maylin at ang aking pamilya, kami po, no. Marami pong salamat sa inyo. At excited ako. Sobrang excited kasi napakalayo mula doon sa dati niya, no, hanggang ngayon. At ako excited, no, ang tatay at nanay niya dadalhin natin doon, na masasaksihan nila mismo yung debut ng kanilang anak. First time sa kanilang pamilya ito. At first time din sa amin, no, sa akin, no. Kasi Maylin po ay tinuring ko na yung anak. So kaya mahal na mahal po namin yung batang yan. Mahal namin silang lahat ng aming pamilya. So ito po ay simple pero bongga, no, yung celebration na ito. Bongga po ito na simple pero bongga. Ayan. At abangan ninyo dahil may kukuha po kami ng 10 lucky charity viewers and followers natin na makaka-attend po sa mismong debut po nila ni Maylin. No? I-ano namin yan. So, i-announce ko na lang kung paano yung mechanics na gagawin natin. Na po, ila-live ko yon, tapos pipili kami bubunot. No? Nung within Metro Manila lang kasi iba baka malayo eh. No? Ayan. Yung within Metro Manila, like for example, Quezon City, basta yan, NCR, na makaka-attend. Ano po? Ayan. At i-announce namin kung saan yung lokasyon nung gaganapin pong debut po ni Maylin. Okay? So, yun lang. At sobrang busy ko at salamat sa inyo. Bago ako umalis, ibibigay ko lang ang allowance po pala. Ayan. Magtiting ko lang ako kay Tita Malia Woods para po sa pag-i-sponsor po sa kapatid ni Maylin na si Angelo. At syempre, ito naman, basta ang pangako ko sa inyo, no, pag-aralin lang itong mga bata, pag-aralin. Si Mangelo, no, anong grade na si Mangelo? Grade 7 na, okay. Grade 7. Pagka grade 7 na pagpasok? Grade 8 na? Okay, ha. Makatapos lang yan dito ng high school, ha. Basta ayusin nyo lang, ilayo sa titingnan ko kung yan mag-guide nyo ng tama, ha. Doon na yung mag-aaral ng college sa Maynila, ha. Okay. So ako nang bahala dyan, pag-aaralin natin yung kapatid niyan hanggang makatapos siya ng college. So titingnan ko kung yung grade 11 and 12 niya, doon ko na yun papasukin. Pero for the meantime, habang siya ay nandito sa grade school, dito muna, pag 11 and 12, tingnan ko, madala ko doon sa Laguna para doon na mag-aaral. Ito na po si Mangelo. Kamusta ikaw? Okay ka lang? Okay. Ang laki mo na. Binata ka na. Anong grade ka na nga? Grade 7. Grade 7 na. Okay. Ay, grade 7 na ngayon. Grade 8 na pagpasok. Huwag ka magmotor-motor, ha? Maglalayo-layo nakita kita doon sa Ampola, eh. Pag ikaw na aksidente, ingatan mo sarili mo, ha? Naintindihan mo ako? Opo. Binata na kasi, eh.
Dati, liit lang yan. Parang ganito lang yung dati kay Angelo. Oh. Mag-eskwela og tarong ha. Grade 11 and 12. Galingan mong pag-aaral mo dito. Doon ka na mag-aaral sa akin sa Laguna ha. Naintindihan mo ako? Opo. Oh. Kailangan nakita ko sa grade mo walang line of 7 karong susunod na pasukan. Kapag may nakita akong line of 7 doon, hindi ka doon mag-aaral. Ha? Naintindihan mo? Opo. Ayoko na makikita kita nagbumotor dyan kung saan ka napunta. Kasi mamaya ma-aksidente ka, hindi alam ng magulang mo. Adi, doble pahirap na naman sa magulang magkagastos. Angelo, halika. O, lingkod mo dito. Kamusta mong pag-aaral? O, harap ka dito. Ayan. Ayan. Kamusta ang iyong pag-aaral? Okay lang po. Okay lang? Laki mo na rin ah. Anong grade ka naman, Angelo? Ay, Angelo? Grade? Grade 2 ka na? O, kamusta? Mataas ba ng grade? May honor ka ba ngayon? Anong honor mo? Ha? Kag-graduate na graduation, may with honor ka? Mayroon? Okay. Kailan ang huling pasukan? June 15. Ang pasukan ulit, June 15. Ang ngayon, hanggang kailan na lang kayo? 14? Opo. Oh. Nag-exam na ba kayo? Opo. Exam na. Oh. Kailangan makita ko ang grade ha? Opo. Okay, ito po, scholar ni Ate Malia Woods. Tapos ito. Ako naman dito. So, ito dapat mag-aaral kayong duha. Ha? Kasi si ate. No? Graduation na kayo eh. Oh. Baka hindi kayo mag-aaral mabuti ha. Bigyan ko kayong dalawa. Take 500 kayo. Oh. Take 500. Pag-graduate. Ay kinuha lahat ni ano. Meron lang sa'yo. Baka may uyab ka na. Ha? May uyab na si kuya? Wala. Wala? Uuwi si ate sa next, after 2 weeks, uuwi si ate Mai dito. Sa 25, April 25, uli na si ate. Ha? O siya, sige. Sige, ito na yung allowance. Thank you, Tita Maria Woods, para po sa pag-sponsor. 8,000 ito, ha? Yan po ay napakaswerte. Actually, napakaswerte na nung pamilya ni Maylin. No? May sponsor pa yung kapatid niya. Salamat po kay Ate Malia Woods. Salamat, salamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha? For the month of April. Okay? Gamay na Maylin. Okay, kayo? Linisan lagi ang mga bata, ha? Ayaw ni Maylin na ganyan mga kapatid niya daratnan, ha? Ayaw niya ng madungis, ha? Mga bata pa kasi. O siya, sige. Salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. And abang nyo na lang po yung debut po ni Maylin on June 22. At pero bago yun, babauwi mo na siya dito. Ihahatid ko. Salamat. God bless everyone. Don't forget to like and share po ng ating video. At kung bago ka pa lang, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Okay? Salamat po sa inyo. God bless everyone. Bye. Bye. Bye.